Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po. Magandang umaga. Kalakip ng ating mga panalangin, mga pasasalamat na inaalay sa banal na misang ito. Ngayon ay aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa kamalihan Sa iyo, at sa inyo mga kapatid. Lalo pa akong makasala sa isip, salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga anak, at sa inyong mga kapatid, at na ako'y pinanglangit sa ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan Papuri sa Diyos sa kaligtasan, at sa luma'y kapayapaan sa taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinadahal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong akit, kaluwalhatian, Panginoong Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang mga pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta. At nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang palo na namumulot ng panggato. Sinabi niya sa babae, "Maaari ko ba makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam ko ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis. Mayroon po kaming namumulot na nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa kabayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang kulay marapating papataki ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila ay kumain. Si Elias at sila ang ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan. At hindi natuyo ang langis sa sisiglan. Tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko'y purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ang purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naapi ang Diyos ng loob. May pagkain handa sa nangagugutom. Kaluluwa ang purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag. Isinasauli maninginamula. Lahat ng inapi ay tinataas. Ang mga hinirang niya ay nililinaw. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ang purihin ang Panginoong butihin. Walang hali hanggang hali ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ang butihin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin.
Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iya'y sapat na. Kundi gayon, kailangan sana siyang paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ng sanlibutan. Subalit, minsan lamang siyang naipakita ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kahit kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Gayun din naman, si Kristo ay minsan inihandog bilang haing upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At Sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Papuri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kaniyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad na may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umpo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri Pinupuri ka ka namin. namin, Panginoon sa Kristo. Kapayapaan at lahat ng kabutihan, mga kapatid. Muli po isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa 32 linggo sa karaniwang panahon. At tayo ay nanguhula rin to na malapit na tayo sa katapusan ng ating liturhya ng kalendaryo ng ating inang simbahan. Minsan po nung ako'y nagbakasyon at napadaan sa munisipyo ng aming bayan, may isang lalaking lumapit sa akin
at nagtanong. Alam niyo na siguro yung 1 million question, ano? Pwede ba mangutang? Hindi, pero po ano. Ang tanong sa akin ng lalaking lumapit, ligtas ka na ba? Siguro, ang iba sa akin, nagkaroon na ng tagpo na ito sa kanilang buhay na may lumapit sa kanila at tinanong, ligtas ka na ba? Kung kayo'y aking tatanungin sa araw ito, kung kayo'y tatanungin ko, tunay nga ba kung ligtas na kayo? Hindi pa. Ano ba ang ating sasagot? Hindi pa. Sa Christian living ko na elementary ako na. Ginagawa ko yung history namin. Sa turo ng ating inang simbahan at pananampalataya, itinuturo sa atin na tayo ay ligtas na. Ngunit hindi pa. Father, mapuya ka kalbi. Hindi namin maintindihan yung sagot mo. Ligtas na, ngunit hindi pa. Tunay nga, totoo po, tayo ligtas na, ngunit hindi pa. Hindi pa ganap. We are saved, but not yet. Naligtas na tayo sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Na tayo naman ay nakikibahagi doon sa kaligtasan ito sa sakramento ng binyag na ating tinanggap. Tayo ay ligtas na bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan at kasalanan nang siya'y muling mabuhay. At magiging ganap ang kaligtasan ito sa ating pagsasabuhay ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Sa pagsasabuhay natin ng turo at aral ng ating Panginoon Kristo, kaya hindi sa pagsasabuhay natin at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya kung ating matatandaan ng nakaraang linggo, itinuro sa atin ng ating Panginoon Kristo sa ating Ebanghelyo ang pinakamahalagang utos ng Diyos. Ano daw yung pinakamahalagang utos ng Diyos na narinig natin sa Ebanghelyo ng sa linggo? Ibigin mo ang Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip, ng buong mong kaluluwa, at ng buong mong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang pagsakatuparan ng mga utos ng ating Panginoon Kristo, ang utos ng Diyos, ay ang magiging daan natin sa kaganapan ng ating kaligtasan. Ang pagsasakatuparan ng mga ito ay magiging daan upang maging ganap ang kaligtasang dulot ng pagbibigay at sakripisyo ng buhay ng ating Happy Panginoon Sunday, Kristo sa everyone. krus. Thank you so much for this support. Katulad ng ating narinig sa ating ikalawang pagbasa sa linggong ito, ang ating Panginoong Kristo ay minsay naghandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng tao. Siya'y muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya.